it's very timely po, Ma'am Annie and Attorney Dot, na meron po tayong programa on content creation. Ang kailangan po natin, di ba, ang dami pong vloggers, bloggers, tiktokers, nagpo-post ng mga contents on social media. But kailangan po natin mabigyan ng standard at magkaroon ng a level of professionalism para po sa ating mga content creators. Ito po yung pagtugon natin sa pangangailangan nito na in partnership with our stakeholders, gumawa po ang TESDA kasama po ang kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas ng isang standard, competency standard po to upang maituro kung ano ang tamang pamamaraan sa paggawa ng mga content sa atin pong mga social media posts. Be it personal or yung iba po ay nagkakapera, kailangan po na maayos ang mga ito. Kaya po ginawa po natin ito, and it was launched ngayong taon lang po. Ang ating, ngayong early this year, ang ating competency standard on content creation, social media level 3. And ito po ay part ng mga skills priorities po ng National Capital Region, no? So dahil po ginawa to, ito'y nakakapalob dito po yung mga competencies ng kailangang ma-achieve ng isang tao to create and share content intended to educate or entertain yung audience po nila. Alam mo, attorney, itong binabanggit ni director, napakaganda nito mga kakasambahay dahil syempre attorney, ang dami-daming mga vloggers ngayon, ang sabi niya, kailangan maituro ito para ma-professionalize. Ayan, ma-professionalize sila. Napaka-importante, attorney. Totoo naman, kung ikaw ay isang broadcaster, para ka maging professional, marami kang inaral din para maging professional ka. Sa mga vlogger, ang binabanggit, mayroon ginagawa dito. At ito na, itinuturo na ito lately lang ng TESDA. Okay, let's find out again kung makakasama natin. Sandali lang po, inayos lang natin yung ating audio with the director. Yes, Miss Annie. Opo, Attorney Dot. I agree with you, no? I agree with you na ngayon, ang dami-dami ng mga nagbablog. Kasi, during our time when we were young, there was no opportunity like this to be known. That's correct. Attorney. Online, no? Ngayon, basta't meron kang alam mo na, yung mga iba-ibang mga social media platforms. And I think I can say it naman, no? Facebook or TikTok or other social media platforms. Pwede ka nang sumikat, Miss Annie. Kaya lang, with that power, you also have the responsibility as what director said, kailangan ma-professionalize. Hindi naman pwede hindi pwede naman naglalabas ka ng kung ano-ano na bastos or fake, lalo na yung mga fake reporters na akala mo totoo talaga, nakakainis yun. Anyway, Miss Annie, I think nandiyan na po si Director Elcid. Miss Annie, go ahead. Thank you very much, Attorney. Maraming salamat. Okay, thank you very much again, Director. Napakahalaga nito ang ating pinag-uusapan. Gaya nga binanggit ko a while ago, yung mga broadcasters, marami rin inaaral, maraming training para ma-professionalize sila. Itong binabanggit nyo, you're doing this para at least maturuan na ma-professionalize din yung ating mga vloggers, na gumagamit ng social media. Okay, Attorney Dot, this is my question to Director Elcid. Paano nyo po ba binuo ang standards ukol po dito sa bagong kurso na ito na tinituro ng TESDA, itong content creation? Directors, sige po, ma-inform niyo po kami, ma-educate niyo po kami. Thank you. Upang magawa po natin yung competency standard for content creation, kinausap po natin yung kapisanan ng mga social media broadcasters ng Pilipinas. And then, umupo tayo, kasama po yung TESDA at saka yung mga subject matter experts. Tininan po isa-isa ano bang dapat na nakapaloob dun sa ating standards at gagawing curriculum. So, dahil po may mga strategiya po tayo, nagre-referencing po tayo, nagbe-benchmark po tayo, kung ano yung actual practice sa industriya
at kung ano yung tamang pamamaraan. Kinopyan ho natin yon, kinuha ho natin at sinulat ho natin, binuo siya, binalangkas upang maging isang buong standard po ng TESDA. At ito po ay para makapagbigay ho tayo ng tamang content din doon sa ating mga content creators on developing high quality copy for websites, for their social media platforms, and also marketing materials. So, kasama po, as I've mentioned, yung mga eksperto po natin, sila Dr. Michael Aragon, si Sir Nandi Vitalicio, at saka si Sir Joseph Abileda, kasama po ng Qualifications and Standards Office at saka TESDA NCR. Ilang linggo din pong inupuan to, ma'am. Hindi lang siya na agad-agad tinapos kasi isa-isa pong tiningnan kung ano po dapat na learning outcome at ano po yung mga units of competencies na nakakapaloob dito. So it's really a long process to determine what should be the content of the competency standards. At ito nga po ay nabuo with the following objectives po. To number 1, sabi ko nga po, to educate and professionalize yung mga content creators po natin. And of course, na-mention din po nila to prevent the proliferation of fake news, no? And to come up with a common standard and best practice for content creation na mai-integrate dun sa training na isasagawa as a TVET component. At tinitingnan din po kung ano yung pwedeng mabigyang emphasis when it comes to yung mga etiketa po, etiquettes and rules and regulations in content creation. And of course, ang pinaka-goal natin doon, after the training program, ang isang learner po ay magiging competent using proper techniques, both yung technical and yung creative side ng content creation. So dahil po yung ating mga eksperto mula po sa KASM-DTI, Kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas, hindi ho sila naging madamot sa pag-share ng kanilang kaalaman dito because this is what we need to make sure that we inform the general public kung ano po ang mga pamamaraan upang maging isang epektibong content creator.